God's morning po sa ating lahat. Isang kagalakan po na muli tayong magkasama-sama dito po sa ating devotion sa tuwing umaga ng alas 6 na ginaganap po online dito sa St. Paul United Methodist Church. At nawa kung mayroon kayong pagkakataon, inaanyayahan po namin kayo tuwing Sabado, face-to-face po, prayer covenant, alas 6 din po ng umaga sa church dito po sa aming conference room. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat sa umagang ito, sa biyaya mo, Panginoon. Biyaya na isang pagkakataon na muli kami magkakasama-sama na mag-aral at pagbulayan, Panginoon, ng iyong banal na salita, O Lord. Salamat, Panginoon, sa buong magdamag na kami ay iyong sinamahan sa aming pagtulog at taglay namin ngayon, Panginoon, ang panibagong kalakasan ng aming lupang katawan at isang biyaya ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa. Lord, samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral, sa aming pagbabasa ng iyong mga salita at pagbubulay-bulay, O Lord, at maging sa buong maghapong ito, Lord, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong scripture ngayong umaga sa ating devotion ay matatagpuan po sa Matthew chapter 17 verses 1 to 6. Mateo kabanata 17 talatang 1 hanggang 6. At ito po ang sinasabi. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Nakita na lamang ng 3 alagad, sina Elias at Moses, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa para sa iyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nilimliman sila ng napakaliwanag na ulap. At mula rito, may tinig na nagsabi, Ito ang pinakamamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ang mga talatang binasa natin ay ang kwento tungkol sa transfiguration ng ating Panginoon o ang pagbabagong anyo ni Jesus sa harapan ng 3 alagad niya. Ito ang kanyang core group na sinasabi natin at sila ay si Pedro, Santiago at Juan. Ipinakita dito ang tunay na kaluwalhatian at kung sino ang ating Panginoon sa harapan ng 3 alagad na ito. Kung babalikan natin at babasahin ang unang kabanata, ang kabanata 16, dito itinanong ng Panginoon sa mga alagad na sino ang pagkakilala ng tao sa akin. Ang sabi nila, ang iba nagsabi na ikaw si Juan Bautista, si Elias, at iba pang propeta. Ngunit si Pedro dito, ang tugon niya ay, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya naman ang sabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka. Ngunit dito rin sa kabanata 16, kung saan ni-rebuke o sinaway niya si Pedro, at ang wika ng Panginoon sa kanya, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Ito ay nang inihayag ni Jesus ang mangyayari sa kanya pagtungo niya sa Jerusalem
At ito ang tungkol sa kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay sa ikatlong araw. At dito nga, nagsalita si Pedro. Sabi niya, "Wag nawa itulot ng Diyos at hindi mangyayari kailanman ito sa iyo, aking Panginoon." Kaya, matapos ang 3 araw sa ating talatang binasa, sinama ni Jesus si Pedro kasama ang magkapatid na Santiago at Juan. At sa talatang 2 at 3, nakita nila ang pagbabagong anyo ni Jesus at kausap ni Moses at ni Elias ang ating Panginoon. At sa talatang 4, ano naman ang tugon ni Pedro? Ang sabi ni Pedro, "Panginoon, buti na lang nandito kami. Igagawa ko kayo ng 3 kubol para sa iyo, kay Moses at kay Elias." At habang nagsasalita pa si Pedro, lumimlim ang maliwanag ng ulap at isang tinig ang sinabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya." Ang 3 alagad na nakakita ng pagbabago ng anyo ng Panginoon, sila yung sinasabi nating core group ni Hesukristo, na matagal nilang nakasama si Jesus, nakasamang kumain, nakasamang lumakad sa kanyang pagmiministeryo, nakinig sa turo ng ating Panginoon. Ngunit sa bundok ng pagbabagong anyo, doon lamang nila naunawaan na ang kanilang guro ay hindi pangkaraniwang propeta gaya ni Moses at ni Elias. Gayon din tayo. Minsan parang ordinaryo na lang si Jesus sa ating buhay. Nasanay na tayo na ang ating Panginoon ay mapagmahal, nakakaintindi, nagsisimba tayo, nananalangin, nagbabasa ng Biblia, at ito ay parang naging routine o nakagawian na lang natin. Nawa, iyong tunay na nawala ang tunay na paghanga at pagkamangha natin, yung tunay na pasasalamat, yung tunay na pagsamba sa mga pagkilos at pagpapalang ginawa niya sa ating buhay. Minsan pa nga, inaagaw pa natin ang kaluwalhatian na nararapat sa ating Panginoon. Ang hamon sa atin na mga mananampalataya tungkol dito sa transfiguration ay nawa maging higit pa sa ating nakasanayan ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Huwag tayong manatili na mababaw na ang ating pagkakilala sa Kanya. Hanapin natin siya sa panalangin, kaniyang salita, at nawa sa isang personal na relasyon natin sa Kanya. Habang nakikilala pa natin siya, hayaan nating baguhin tayo ng presensya ng ating Panginoon. Huwag nating hayaang unti-unting lumayo tayo sa presensya niya at manlamig ang ating pananampalataya, pagkat siya ang ilaw at buhay natin na mga mananampalataya. Ang pananampalataya ay inihambing tulad sa isang diamante na kapag walang liwanag o ilaw at ito ay nasa dilim, ang diamante ay isang ordinaryong bato lamang. Ngunit pag ito ay nasinagan ng ilaw o liwanag, doon lang makikita ang tunay nitong kinang at kahalagahan. To God be the glory. Tayo'y manalangin.
Salamat, Lord God, sa patuloy na pag-abot mo sa amin sa kabila ng aming pagkukulang. Patuloy na nagpapakita ka sa amin ng iyong kaluwalhatian, na mga pagpapala mo, ginagabayan mo kami, pinoprotektahan. Salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulungan mo kaming mabago ang aming puso. Tulungan kaming makinig sa iyong tinig sa gitna ng magulong mundong aming kinabibilangan, O Lord. Give us wisdom for us to discern things, O Lord, kung ano ang naka-align na mga bagay sa iyong kaharian. Forgive us, O Lord, sa aming mga shortcomings at sa aming mga kasalanan. Salamat muli, Panginoon, at kami ay hindi mo sinusukuan. Maraming salamat. Again, forgive us sa aming pagkukulang. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.